Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya ay napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng moog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan, ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng maghihimagsik laban sa inyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad na manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ay panahon ng paghihimagsik ni Absalom, ang anak ni David, laban sa kanyang tatay. Gustong kunin ni Absalom ang pagiging hari sa Israel. Umalis muna si David sa Jerusalem para hindi masalakay ang lungsod at upang tipunin ang mga kakampi niya. Ikinonsolidate na ni David ang kanyang sandatahang lakas. Noong magawa na niya ito, hinarap na ang hukbo ni David ang hukbo ni Absalom. Gusto sana ni David na sumali sa digmaan, pero pinagbawalan siya ng kanyang mga leaders. Pero bago umalis ang mga kawal, nagbigay siya ng instruction sa lahat na hindi saktan ang anak niyang si Absalom. Kahit na nagrebelde sa kanya, anak pa rin siya ni David. At walang ama na gustong saktan ang kanyang anak. Si Absalom ay isang magiting na lalaki. Mayabong ang kanyang buhok. Tanda ito ng pagkalalaki niya na siya'y macho. Sa labanan, napadaan si Absalom sa isang malaking puno at ang buhok niya ay nasabit sa mga sanga nito. Tumuloy ang toro na kanyang sinasakyan at naiwan si Absalom na nakabitin.
Nang sinabi ito kay Joab, ang general ni David, nilapitan niya ito at tinusok ng 3 sibat. Pinagtulong-tulungan din si Absalom ng iba pang mga tauhan ni Joab. Pinatay si Absalom at itinapon na kanyang bangkay sa isang malaking hukay sa gubat. Natalo ng hukbo ni David ang hukbo ni Absalom. Nang mabalitaan ni David na namatay si Absalom, lubha siyang nagtangis. Lungkot na lungkot siya kahit na nanalo ang kanyang hukbo. Malakas ang kanyang hiyaw para kay Absalom. Dahil sa hiyaw ni David, dumating ang mga kawal niya na tahimik papasok sa lungsod para mga sundalo na talunan kasi napatay ang anak ng hari. Kahit na tinangka ni Absalom na kunin ang trono ng pagkahari ng kanyang ama, ang tingin pa rin ni David sa kanya ay isang anak, hindi isang mang-aagaw ng kaharian. Hindi nawala kay David ang kanyang pagiging ama. Ito ang katangian ni David. Mahalaga sa kanya ang pamilya. Kailangan natin ang ganitong pananaw na nanghihina na ang kaugnayan na nagtatali sa ating mga pamilya. May iba na sinisira ang relationships bilang pamilya dahil sa pera o dahil sa kapangyarihan. Sa panahon ng eleksyon, nakikita natin na ilang mga pamilya ay nakakabuwang-buwag sa eleksyon. Pinag-aawayan ang posisyon. Kahit na si David ay makapangyarihang hari at kahit na mga marami siyang anak, kasi bilang hari mayroon siyang maraming asawa, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya niya. Kaya nalungkot siya sa pagpatay sa kanyang anak ni si Absalom. Buhayin mo rin sa loob namin, O Diyos, ang pag-ibig sa bawat miyembro ng aming pamilya, kahit na ang black sheep. Ang bawat isa ay mahalaga at ang pamilya ay ang kumukup-kup sa lahat. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.